Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mag-aatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nakisa ang mga miyembro ng Special Action Force sa isinagawang bloodletting activity at pre-operation tuli sa Barangay Maria Cristina, Iligan City nitong Abril 26 taong kasalukuyan. Aabot sa 150 kabataan ang nabigyan ng serbisyong libreng tuli at nakakolekta ng 43 bag ng dugo sa mga voluntaryong donor. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng PNP-SAP. Iba't ibang ahensya at organisasyon, nagbigay rin ng suporta si Vice Mayor Wekwek Uy sa pamamagitan ng pamamahagi ng 20 sako ng tigli 5 kilong bigas bilang pasasalamat sa mga blood donor. Ayon sa mga organizer, ang aktibidad ay patunay ng epektibong pagtutulungan ng komunidad at kapulisan sa pagsusulong ng serbisyong pangkalusugan at malasakit sa kapwa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling nagtagisan ng talento ang 19 na pulis mula sa iba't ibang panig ng bansa sa The Singing Cups of the Philippines for a Cause Season 2. Isang patimpalak na naglalayong ipakita ang kahusayan ng pulis hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi sa sining ng pag-awit. Ang mga kalahok na pawang mula sa iba't ibang police regional offices ay magsisilbing kinatawan ng kanilang mga rehiyon at magpapamalas ng dedikasyon hindi lamang sa kanilang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas, kundi pati na rin sa pagtulong sa kapwa. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng mga membro ng PNP OLC-FI sa pangunguna ni Ms. Mary Rose Nartates, ang National Advisor, at Mrs. Lailani S. Alba, ang President ng PNP OLC-FI, at mga Regional Directors at matataas na opisyal ng PNP. Ang purpose nito is to share their talents. Through talents, we get sponsors, and through sponsors naman, sila ang nagsusuporta sa PNP OLC Foundation sa mga projects namin, sa mga pinamimigay namin mga financial assistance para sa mga police at mga dependents nila na may mga karamdaman, most especially cancer and critical illnesses. Tinanghal bilang kampyon, walang iba kundi si Police Master Sergeant Norman Wileman III mula sa Police Community Affairs and Development Group. Nasungkit naman ang first runner-up ni Police Corporal Ana Rose Datanagan mula sa Police Regional Office 11 at tinanghal na second runner-up si Police Master Sergeant Emeline Balagot mula sa Police Regional Office 13. Ang third runner-up naman ay mula sa Police Regional Office 6 na si Police Corporal Maria Sabrina Doronilla. Ang fourth runner-up naman ay si Police Master Sergeant Procopio Cote Pabillar ng NCRPO. At ang fifth runner-up ay si Patrolman Christian Samonte ng Police Regional Office CAR. Maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta at nanood po ngayong gabi. Especially po sa aking pamilya, sa aking asawa, kay Lord na nagbigay po ng blessing na ito. Maraming salamat po. At sa PICA-G, buong PICA-G family po, sa ating director, kay Ma'am Guzman po, maraming salamat po. Magagaling po lahat ng mga contenders, lahat po na nakalaban ko. At ito po ay blessing lamang po galing sa taas. Maraming salamat po. Sobrang saya ko po at ngayon pa lang po ako makakahinga ng maluwag. Thank you very much po. First of all, congratulations, love.
deserve mo. Nakita ko lahat ng hirap mo simula sa practices, yung kaba mo, hindi ka halos nakakatulog ng tama dahil nga sa grabe yung overwhelming feeling mo. And I thank God for the God-given talent that He provides. And also, syempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo, sa lahat ng naniniwala, simula sa pamilya natin hanggang sa mga ka-work mo na lagi talagang naniniwala sa God-given talent mo. And para naman po sa upcoming na seasons ng Singing Cups, naniniwala po ako na this is a good opportunities, talent show, para mas mapakita pa po yung mga talentadong police officers po. And God bless po everyone, and we will continue to support. Ayan, we will continue to support Singing Cups po. God bless PNP po. Ang hirap kaya, tama sinabi ni Madam na talagang napakagagaling. Wala kang pwedeng itapon kasi kaya nga sila grand finalists all, no? Kaya lang sadyang talagang kailangan mayroong one hit, pwedeng lahat nasa harap, no? We are very proud of you. Emote na naman ako. We're very proud of you. Kanina, ang ingay namin ng mga judges kasi ang gagaling nyo talaga. Sabi namin, ano ba itong mga to? Bakit ganito sila? Unique, very unique voice quality. Very good storytelling. At yung colors, yung lahat ng aspects ng inyong mga boses, ginamit nyo yung buong range. From low to high, from soft to loud, from lahat ng emotions na pwede ipasok, pinasok nyo na. Kaya nakakatuwa. It's one entertaining evening because we really enjoyed everything that you did tonight. Congratulations sa inyong lahat. Ayon sa Philippine National Police, layunin ng programa na hindi lamang ipakita ang natatagong talento ng mga pulis, kundi makalikom din ng suporta para sa mga napiling benepisyaryo. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng organisasyon na palakasin ang ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng sining at malasakit. Patunay lamang na ang tagumpay ng programa ng kapulisan ay may talento at puso. Hindi lamang serbisyo, kundi pati sining at malasakit sa kapwa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Multipurpose Center sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinuri ng National Police Commission ang Southern District Highway Patrol Team ng PNP Highway Patrol Group matapos tanggihan ng alok na 200,000 pisong suhol sa isinagawang anti-carnapping operation sa Pasay City noong ika-16 ng Abril. Sa operasyon na aresto ang 2 dayuhan matapos matukoy na gumagamit ng pekeng plaka ang kanilang sasakyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Sa gitna ng operasyon, sinubukan umano ng mga sospek na suhulan ng mga pulis kapalit ng kanilang paglaya. Ngunit pa rin itong tinanggihan ng mga operatiba dahil dito kinilala ng NAPOLCOM ang katapatan at integridad ng mga pulis na nagsisilbing huwaran sa hanay ng kapulisan at nagpapatibay ng tiwala sa publiko sa law enforcement. Ang pagkilalang ito ay nakaangkla sa PNP Focus Agenda, partikular sa integrity monitoring na layong palakasin ang disiplina, pananagutan at dangal sa serbisyo. Patuloy namang hinihikayat ang lahat ng kawani ng PNP na panindigan ang integridad at tapat na paglilingkod upang higit pang mapalakas ang tiwala at suporta ng mamamayan sa kapulisan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nahulikam ang pagtakbo ng mga Police Pasig Tactical Motorcycle Rider Unit habang akay-akay ang isang babae na nawalan ng malay sa kahabaan ng Serimundo, Barangay Maybunga, Pasig City. Ang mga nasabing Pasig Police ay kinilalang sina Police Master Sergeant Velloso, Police Corporal Suryo at Patrolman Tagle. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng patrolya malapit sa pinangyarihan ng insidente, ay napukaw ang atensyon ng mga pulis sa babaeng humihingi ng tulong. Katrabaho ito ng babaeng nawalan ng malay.
Agad nila itong nilapitan at hindi na nagdalawang isip. Mabilis na aksyon ang isinagawa ng mga nasabing Pasig Police na nagsalba sa isang buhay at pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Nadala agad sa pinakamalapit na ospital ang babae at nabigyan ng karampatang atensyong medikal. Ang mabilis na responde ng mga pulis Pasig ay nagpapakita ng kampanya ng PNP sa ilalim ng kanilang programang Serbisyong Mabilis, Tapat at Nararamdaman, na naglalayong hindi lamang mapanatili ang kaayusan, kundi maging handa rin sa anumang emergency sa lansangan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mariing kinundina ng Philippine National Police ang insidente na kinasasangkutan ng isang pulis at itinalagang driver ng Mobile Patrol Unit matapos kumalat sa social media ang viral video ng kanilang umano'y paglabag sa batas trapiko at paglalagay sa panganib ng publiko. Ayon sa PNP, kanilang iginalang ang ginawang aksyon ng Land Transportation Office, kabilang ang pag-issue ng show cause order laban sa mga sangkot. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang PNP sa LTO kaugnay ng isinagawang investigasyon. Naninindigan naman ang PNP sa kanilang pangakong pananagutin ang mga lumalabag sa loob ng organisasyon at panatilihin na ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng responsable at malinaw na aksyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kasagsagan na naman ng PNP Recruitment 2026. Ano po mensahe nyo sa ating mga police applicants na balak tahakin ang serbisyo publiko, sir? Of course, para sa ating mga PNP applicants, kailangan maghanda silang maigi. Alam naman natin na napakahigpit ng ating regulasyon pagdating sa ating recruitment. May mga observers tayo from NAPOLCOM, from IMEC, na sinisigurado natin na wala yung dati nating proseso na palakasan system. Wala na po yun. So ngayon, ang ating mga PNP applicants kailangan maghanda, magiging matatag, at ready for the interview. Sir, baka may mensahe din kayo sa ating mga police applicants kasi merong mga lumalapit sa kanila, magbibigay ng pera para lang makapasok sa PNP, sir. Baka meron kayong gustong bigyan babala sa kanila, sir. Of course, binabalaan natin yung ating mga PNP applicant. Hindi po ginagawa ng PNP ang manghihingi ng pera para makapasok. Ang proseso natin ay mahigpit, no? At gaya na nabanggit ko, meron tayong NAPOLCOM na nag-observe. Wala kaming binibigyan ang PNP, lalong-lalo na sa NCRPO. Walang sino man ang miyembro ng NCRPO na pwedeng lumapit sa PNP applicants at mag-offer ng kahit magkano para makapasok sa PNP. Lahat ay dadaan sa proseso. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Aktibong nakiisa ang mga tauhan ng Cabugao Municipal Police Station sa isinagawang 3 araw na Youth Development Session ng Local Government Unit ng Cabugao na may temang Level Up Kabataan, Build Your Worth, Own Your Choices, Shape Your Future mula Abril 24 hanggang 26 ng taong kasalukuyan na naglalayong hubugin ang kakayahan, disiplina at kamalayan ng mga kabataan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mr. Ronnie Campo, Local Youth Development Officer at SK Federation President ng Cabugao na si Honorable Jezreel Jamila CNCSO para sa mga mag-aaral ng Calyat Integrated School na siyang pangunahing benepisyaryo ng programa. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Brandon U. Batuon, Acting Chief of Police ng KMPS, hindi lamang pinaigting ang area security katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 1505th at 98th Infantry Battalion ng Philippine Army, kundi aktibo
aktibo ring nagsilbing facilitator ang mga ito sa iba't ibang aktibidad ng programa. Bahagi ng YDS ang paghahati sa mga kabataan sa iba't ibang grupo, kung saan bawat grupo ay may nakatalagang guardian na binubuo ng isang miyembro mula sa PNP o AFP na nagsilbing gabay at tagapayo ng makalahok sa buong duration ng aktibidad. Nagsilbing resource speaker ang mga tauhan ng KMPS sa pagtalakay ng crime prevention at kampanya laban sa iligal na droga na naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at mahikayat silang maging responsable at mapanagutang mamamayan. Dumalo rin sa programa si Vice Governor Honorable Kyle Maria Chelsea Bulutkunan na nagbigay suporta at inspirasyon sa mga kabataan. Samantala, namahagi rin ng mga linen shopping bag mula sa tanggapan ng Vice-Gobernador ng Apayao bilang karagdagang suporta sa mga kalahok. Patuloy ang Apayao PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Rigel B. Santa Maria, Provincial Director ng Apayao Police Provincial Office, sa pagsusulong ng mga programang nagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan ng PNP, AFP at lokal na pamahalaan tungo sa kapakanan ng kabataan at pagbuo ng mas ligtas, maalam at responsableng pamayanan. Mula dito sa Kabugao, Apayao, Cordillera, ito ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Number 2 most wanted person sa probinsya ng Mountain Province, arestado. Naaresto ang isang 55 anyos na lalaki sa sinagawang operasyon ng mga pinagsanib na puwersa ng kapulisan sa bayan ng Paraceles Mountain Province noong ika-24 ng taong kasalukuyan. Ang suspect ay top 2 sa top 10 most wanted person sa provincial level para sa ikalawang quarter ng 2026. Siya ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng isang hukuman kaugnay sa paglabag sa Section 5 na may kaugnay sa Section 6 ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Wala ring inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Naging matagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng magkatuwang na aksyon ng Paraceles Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain John P. Ngawit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Investigation and Detection Unit ng Mountain Province Police Provincial Office, Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 14 at ng Regional Intelligence Division ng PROCAR. Ang tagumpay na ito ay sumusuporta sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Marjorie Nitiu, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.